Ang hirap mag-isip ng intro, kaya wala nang intro. Ito na. And for our today's video, ito nga, medyo natagalan tayo ng upload. Diba, last day ko pa, mga ilang days ko na rin na-upload yung tungkol sa kabute. At ito na nga yung kabute serye. At ayun na nga, umagang umaga, may nakita tayo sa ako pala ang nakakita, hindi kayo. Ako. Ayun na nga, may nakita ako sa Facebook, pagbukas ko na merong kabute, may nagbebenta ng kabute. Kaya kahit pumapatak ang ulan ng oras na yan, sinugod ko yun. Lumabas ako ng bayan ng Mugpog para mabili ang kabute na yun. At ayan, kita-kita nyo naman, diba? Pumasok tayo sa Barangay Road dito sa isang barangay dito sa bayan ng Mugpog. Mabagal talaga akong mag-drive. Kasi nga, umuulan. Siyempre, madulas ang daan, mahirap nang maaksidente, diba? Naranasan ko na kasi yan. Yung aksidente ako, tapos nagkasugat-sugat ang tuhod ko. Ayun, bukod sa walang nag-aalaga, ayun, meron pang peklat sa tuhod. Kalait-lait. Mamaya na natin ulit ikwento yan. Ito na nga, nakita ko na, napuntahan ko na yung kabute at napakarami niya. Tinatakam-takam talaga ako habang ini-imagine yung kabute na yan. Kaso nga, meron akong isang problema. Kasi naalala ko, sobrang tagal na nung last time na kumain ako ng kabute at yun ay may sabaw. Kasi niisip ko, may problema ako. Paano ko lulutuin? Never pa ako nagluto ng kabute. Hanggang kain lang tayo. Hindi, ayun na nga, nakaisip ako ng solusyon. Tinawagan ko agad ang nanay ko. Ang siste, ang nanay ko yan, tagal sumagot ng tawag. Nakakasura. Ano na, nanay? Laging online pero anong tagal sumagot ng tawag? Sumagot sa tawag ko, patawa-tawa pa. Sabi, busy daw siya maglaro ng cellphone. Ay talaga naman. Bakit gay-gayon, no? Kapag matatanda na. Mga kung ano nang gawa sa cellphone. Di gay, ganun na nga ni. Di sabi niya, lagain ko daw, lagyan ko daw ng sabaw, pakulo daw ako, pakuluan ko daw yung kabute, tapos kapag naluto na, lagyan ko daw ng kalamansi. Di ayaw ko pang maniwala at patawa-tawa pa yung matanda. Di ayun, naisipan ko nga ning picturean aring mga kabute na area at magtanong na lang online. Say ko'y kaigi pang magtanong mari online kesa din ni si nanay, parang ako'y nabulaw-law laak. Di gayon na nga ni, tapos nagchat yung aking kuya, sabi nga ni ganun laang daw nga ni, alagain, tapos alagyan ng kalamansi. Di, paisip ako, hindi pala ako naloko ni nanay. Kahit pala pang ngisi-ngisi, totoo pala yung nasabi, sabi nga ni ay tama lagi ang nanay. At yun na nga sa part na to, nang hingi na ako ng kalamansi sa aking kumare. Hoy, nagpaalam ako ha. At kung naalala nyo kanina, di ba, pinaghiwalay-hiwalay ko yung mga kalamansi. Ay, hindi pala kalamansi yung mga kabute. Oh my goodness, nakakawala naman ng to. Ang hirap naman mag-voice over. Nawala na yung tono ko, nakakainis. Ayan na, balik na nga tayo dun sa aking kukwento kanina. Yung pinaghiwalay-hiwalay ko kanina yung mga kabute. Nakita nyo, di ba, nilagay ko dun sa eco bag at saka sa plastic bag. Kasi sobrang dami nga nung nabili kong kabute. Kaya i-share natin yan. At dito sa part na nga na ito, ayan, wala na. Hindi na, handun na, nagpipiga na ng kalamansi yung part na ito. Ay wala, hindi ko na naman nakwento kanina. Ayun na, yung ginawa ko sa kabute, pinaghiwalay ko yung ulo at saka yung stem. Ano ba ang Tagalog si stem? Basta yung stem. Ay dun sa part na naglilinis ako ng stem, Diyos ko po, gusto ko na sumuko. Sabi ko, nakakapagod pala to. Gusto ko lang naman kumain ng kabute, pero bakit ganito kapagod? Ay di ba pinaghiwalay ko na doon sa paglilinis yung ulo at saka yung katawan ng kabute. Ay di paghiwalay na rin natin ang luto. Unahin kong lutuin yung stem kasi parang matigas-tigas siya kaysa doon sa ulo. Ibang ulo yung naisip mo. Ay nako, bahala nga kayo sa buhay nyo. Ayan, nabalik na tayo dito sa paglilinis. Inisa-isa ko nga yung ulo ng kabute kasi nga baka may uod na nakasingit dun sa mga pagitan-pagitan niya. Medyo mabusisi at magawa nga tong pagluto na to ng kabute. Gusto ko lang namang kumain pero mas maganda na yung malinis, diba? Ayan, nagpakulo na nga ako dyan ng tubig na merong bawang, sibuyas, luya, paminta. At akin na nga inihulog yung katawan ng kabute. At saka natin yung palalambutin. Habang pinapakulo ko nga itong katawan ng kabute, meron ako nabasa dun sa comment section na sabi daw, pwedeng tortahin yung kabute. Magawa nga yun next time. Kayo ba, natry nyo mang magtorta ng kabute o kaya kahit yung adobo? At ayun na nga, nilagay ko na sa part na yan yung ulo ng kabute kasi nga, pinahuli ko yan kasi malambot siya. Tapos nilagyan ko na rin ng seasoning and some salt to taste. At akin yung pinakulo na mga 1 kulo, 2 kulo, 3 kulo, kumukulo ang dugo ko sa'yo, char.
At habang kumukulo nga yan, naamoy ko na yung bango ng nilagang kabuti at ayun na nilagay ko na yung secret ingredient, ang kalamansi at akin na agad yang tinikman. Oh, kitang-kita nyo, diba? Sarap, sarap. Unang subo. Tanggal ang hangover ni Manang Biday at naalala ang nakaraang lumipas. Goodbye. Thank you for watching.